mag-harvest tayo ng mga hinog at pwede nang ma-preserve yung mga gulay dito ngayon sa garden. Please. Yan yung ating upo. Tingnan nyo guys, ang dami. See, oh my god guys, yung ninarvest ni anak, green. Everything anak, red or orange, we can get it. Meron tayong tatlong zucchini. Madami-dami yung na-harvest natin na kangkong ngayon. I never expected na ganito kadami yung ating ma-harvest. Ang ating mga na-harvest kanina. Hi everyone! Welcome sa another vlog sa aming buhay dito sa Germany. So for today's video, mag-harvest tayo ng ating mga gulay dito sa Germany. Napakadami natin kailangang i-harvest. Medyo malamig na dito sa amin ngayon. So nagbabadya na ang autumn season and it's time na din na mag-harvest tayo ng mga hinog at pwede nang ma-preserve yung mga gulay dito ngayon sa garden. Meron tayong dalang basket. Tayong mga gulay na pwedeng i-harvest dito sa garden. Gaya ng mga upo. Meron din tayong mga kamatis. Mag-harvest din tayo ng ating mga kangkong. Marami din tayong zucchini na i-harvest para i-preserve natin for the winter season. So, yung ating upo, ito is Filipino upo talaga. Yung buto nito is galing talaga sa Pilipinas. May isang Pilipina na nag-send sa akin ng mga buto. Itinanim ko ito siya mga middle of May. And ito na ngayon siya. So, una nating i-harvest ngayon is itong ating mga upo. Dahil marami na tayong bunga and marami nga dito sa taas. Kwento ko lang din pala itong aking mga upo. Yung iba kong mga upo dito, yung mga nasa likod is, yung mga seeds na yan is galing pa talaga sa Pilipinas. Pero itong mga may mga bunga na ngayon, ito siya is binili ko sa Amazon. So, ang kwento nito is naghanap ako sa Amazon ng mga sayuti dahil gusto ko talaga na magtanim ng sayuti dito sa garden. Kaya ayun, bumili ako. May nakalagay doon na sayuti daw siya, mga buto ng sayuti. Nagulat ako nung namunga siya is naging upo. So, i-harvest na natin itong ating upo, itong ating sayuti na ang bunga ay upo. Hindi na natin ito papalakihin pa. I think hindi naman din ito lalaki pa. Here. Here. Maliit siya, pero matagal na kasi ito. I think pwede na talaga itong i-harvest. Ayoko kasi na mas gugulang pa siya. You want to hold? You want to hold this? Yeah. So, you want to cut it. Up. Stick. On. So, Ethan wanted to help. So, very good. And we will put it here. Binigyan ko siya ng maliit na basket pala dahil gusto ko na yung mga maliliit na tomato, like cherry tomato dito ilagay. Kaso sabi niya sa kanya daw itong basket. Put it there. Napakarami natin mga upo guys. Hindi nyo dyan. May dalawa na malalaki. Meron pa doon sa dulo. Ito yung pinakamaganda. Ito talaga yung purpose. Kaya ginawa ko itong trellis na ito para gapangan itong ating mga upo. What? No, that is feel so, that's so high. Please. Ayan nyo guys. Please. Ayan yung ating upo. Please. So guys, mayroon tayong isa, dalawa, at tatlong upo. We also have along chili here. Yeah, just let it there, anak. Mayroon pa dong doon upo. So meron tayong mga long chili, madami-dami na din yung bunga. Yung mostly nito is ilalagay natin sa freezer. Dahil napakadami naman ito, hindi naman natin ito makain lahat. And napakaganda nito kapag magsinigang and kapag winter season talaga is masarap magsinigang. Pero mahirap maghanap nitong ganitong mga chili. Kailangan mo pang bumili sa Asia store. So this time, ayan, mag-preserve tayo nito. Ito din pala is binigay lang din sa atin and itinanim ko siya sa loob ng bahay. First is, I think mga late April, sinidling ko siya sa loob ng bahay. Itinanim ko siya dito mga late May na. So, nakatubo na talaga siya. Malaki na siya sa loob ng bahay bago ko siya itinanim dito. We can just harvest it with that cutting hook, man. Oh, mama is so fast in harvesting. You also wanted to help? Good. It's mine. Du meine Gute. Ich hatte zwei. Du hast zwei. Yan nyo guys, oh. Ang dami. Das ist da. Yeah, you can help Mama. Wanted to help? You just can't get it. And please get the big one. Like this. This is big. This one. Come on, just fast. This one. Oh, that is. Just the big one.
Yung ano pala, yung sobrang hinog na is mabilis na lang siyang matanggal. Let's go, Ethan box. Yeah. Yes, Ethan's cup. Tingnan nyo guys. Ang dami. You can put it here. Okay. Wow. Mabuti may bata akong kasama dito. So now we will harvest tomato. Yeah? Yeah. Dalhin na natin itong ating basket and let's go. Mag-harvest tayo ng mga kamatis. Tingnan nyo yung ating kamatis. Kailangan na talaga yan siyang i-harvest. Ayan, sobrang dami ng hinog. So, yan din palang ating mga kamatis. Itinanim ko siya in the beginning of April. So, itinanim ko sa loob ng bahay. Dito sa Germany, dahil maikli lang yung summer season, kailangan na before ka magtanim sa labas, is isidling mo muna siya. So, isa sa kinakailangan na isidling before itanim sa labas is itong mga kamatis. Itong mga kamatis, ito yung isa sa madali but hindi madaling tanim ko dito sa garden dahil kapag isidling siya, hindi siya masyadong sensitive. Maliban na lang doon sa mga Filipino vegetable na naitanim ko na ilang beses na siyang nasira and ilang beses akong nagsidling. So, itong kamatis, ilang beses naman din ako na nagtanim na ng mga kamatis sa garden. So, itinanim ko siya, isinidling ko siya sa loob ng bahay in the early of April. Tapos, unti-unti ko siyang inilagay sa labas. Dito kasi, syempre yung maliliit na plant na isisidling mo, hindi yan siya strong enough na mailagay ka agad sa labas. Unti-unti siyang ilalabas sa bahay without planting pa. Dahil kapag umaga, maganda na yung panahon, pero kapag gabi is malamig pa din, so namamatay pa din yung mga maliliit na mga halaman or yung mga naisidling natin. So, naitanim ko din siya sa labas ng bahay from I think in the end of May na siya. So, medyo malalaki. Like, ganyan na siya kalaki. And sure na talaga siya na mabubuhay sa labas. Nine! You need to harvest the ripe Shatsi. Oh my God, guys. Yung hinarvest ni anak, green. The red one, Shatsi. Red or yellow? Nakakatuwa, guys. I think marami tayong ma-harvest ngayon. So, the red one. You need to get the red one. Very good. Want more? Yeah, that one. Everything, anak, red or orange, we can get it already. Para yung energy ng mga kamatis is mag-focus na lang. Orange, okay. Good. Kukmal, it's already full. Come, put it here first because it's already full. Langsam. Slowly. Put it slowly. Schnell. Slowly. Guys, sobrang dami ng hinog dito. Matagal ko talaga itong hindi na-harvest. Kaya ngayon, mag-harvest tayo ng napakadaming hinog. Yeah, you need to get the red one. Yeah, sobrang hinog na guys. Tingnan nyo, oh, pulang-pula. You need to make it. Yeah, Klein. Yeah, you can harvest the small one. Sobrang dami. Ang saya kapag ganitong mag-harvest. Grabe. Mga kamatis ito. First time ko mag-harvest ng ganito kadaming kamatis, guys. Worth it talaga yung hirap ng pagtatanim at pagpe-prepare nitong garden. Ang dami pa dito. Kunin na natin itong mga lahat. Ayun, oh, tingnan nyo yan. Sobrang dami. So, kumuha na ako ng maliit na planggana. Lalagyan natin ng ating iba pang mga kamatis. Dahil sobrang dami. I don't expect na ganito pala kadami, guys. Kaya, kailangan natin ng maraming lagayan. Sobrang laki nito. Grabe. Grabe. Sobrang lalaki ng mga kamatis na ito. Oh. Wow. Grabe. Kahit isa lang pwede ng pansahog. Ang dami pa dito.
Grabe. Grabe talaga. Sobrang lalaki. Wow. Marami na din palang hinog itong mga yellow natin na cherry tomato. Where is your small basket, Ethan? Bring your small basket here. Guys, ito naman yung ating cherry tomato. Look, anak, oh. I have a lot. I have a lot for the cherry tomato, Chatsi. Yeah. Tingnan nyo, guys. It So, ganda. mashed there. Fatima, I will just put here the small tomato. You can have the small. And then Mama will have the big. Okay? Oh, ang cute. Red at saka, ito yung pinakamasarap. Ito yung gustong-gusto kong kainin. Want to eat it? Sweet. Hey. Sweet. Mas sweet siya kaysa dito sa pula. Masarap din naman itong pula. Oh, you like it? Sweet. Sweet, yan delicious. Masarap din ang pula. May nasira pa, I'm more like the yellow, anak. It's out. Yeah, no? Gustuhan din na anak. Really sweet, really good. Really good. Sarap. Sarap niya. Napakasarap niyang papakin. More? 9. No, okay. Is that one? You already have. Meron pa din pala tayong mga yellow na kamatis dito. Masarap din ito siya, but it's not cherry tomato. Mama. That's for the big basket. For Mama. Yeah. It's a lot, Chatsi. No, it's a lot. Guys, tingnan nyo, guys. Puno na, hindi pa tayo tapos. Guys, kailangan kong pumasok dito sa loob. It's still have also red tomato here, anak. You don't harvest everything. Hopefully, makita nyo yung hina-harvest natin dito. Dahil meron pa rin ibang mga kamatis na Wow, good. malalaki. Ayan, mga red. Kakapwa. Mama. Still a lot here. Oh, wow. Mama. Yeah? Sabi ko punta tayo. Mama. Ayun, oh. Mama, ripon. It's McLaren. We don't need the green one. The green one needs to be red. Tingnan nyo, guys, yung ginawa ng bata. Nanguha ng mga green tomato. So, napuno na din yung dinala ko dito na maliit na planggana. Sobrang liit lang din pala. Meron pa tayong maraming i-harvest. Wow. It's a lot. Guys, nanguha na naman ako ng another planggana. Medyo maliit. Dahil dito na side is hindi pa natin na-harvest. So, i-harvest na naman natin ito. Lahat talaga kailangan kong i-harvest ngayon dahil this weekend is aalis kami. Tingnan nyo, guys, sobrang ganda ng itsura nito. So, kakaiba siya. Kakaiba siya sa ibang kamatis like this one. Tingnan nyo yung kulay. Sobrang ganda.
So guys, meron din tayong zucchini here, which is i-harvest din natin ngayon. Marami siyang bunga. Pero gusto ko kasi na i-harvest yan young. So this time, maliit siya dahil hinarvest ko siya na young. Ipa-preserve naman natin ito. Okay, meron din dito sa dulo. Yes. We also have yellow zucchini here. And may isa din dito. So guys, meron tayong 3 zucchini. Wow, ang dami nating harvest ngayon. Ilagay natin dito yung ibang mga kamatis. Para mailagay natin yung ating mga zucchini. Wow. We also have mga kangkong dito sa garden. Of course, i-harvest natin ito siya. Though wala naman akong gagawin pa nito. But, dahil nga papalapit na yung autumn season, kailangan natin itong i-preserve para sa winter meron tayong magagamit. So, dito sa Germany, napakahirap, lalo na itong mga kangkong hanapin. Okay, dito sa amin, dahil nga nasa probinsya, nasa village kami nakatira. So, ayan, pinaka magandang gawin, mag-preserve, magtanim at mag-imbak. Si anak kanina pa naghahanap sa akin, saan kaya yun pumunta? Im Garten! Is it my chase? Yeah, when Mama is finished, then we can make that, okay? So guys, tingnan nyo, madami-dami yung na-harvest natin na kangkong ngayon dahil matagal din ako na hindi nakapag-harvest dito. So, ito palang mga kangkong na ito is itinanim ko siya ng buto and I think this is a Chinese water spinach. And binili ko lang din sa Amazon. Last year nakapagtanim na ako nito and binili ko lang din sa Amazon. Maganda naman yung naging resulta and kangkong naman. Hindi katulad sa yung binili natin na sayote na ang naging resulta or naging bunga is upo. So, maliliit nga lang siya. Siguro dahil this year or this summer season dito sa Germany ngayong taon is super mainit. Hindi kasi nito gusto yung super mainit. And kulang siguro sa tubig, kulang sa dilig. Yeah. So, ayan yung ating kangkong. We already have kangkong for sinigang. Huh? Yeah. Sinigang. Sinigang. Oh, Guys, I never expected na ganito kadami yung ating ma-harvest ngayon. Tingnan nyo naman. Sobrang, anak! Yung ating kangkong! Nagibungkag na. Meron tayong napakadaming kamatis, iba't ibang klaseng kamatis. And ayan, yung ating gulay na kangkong. Meron tayo ditong tatlong kangkong. Meron tayong, ayan, lagay muna natin dito yung ating kangkong. Meron tayong tatlong zucchini. Meron din tayong tatlong upo dito. Yung harvest natin earlier, ayan, tatlong upo and napakadaming long chili. So, ayan guys, sobrang dami. Yung hindi natin ito magulay lahat. So, kailangan natin itong i-preserve. Itong mga kamatis, dahil sobrang dami nito, gagawin natin itong tomato sauce. Napakadami natin gagawin na tomato sauce. Para dito sa ating mga kamatis. Oh my God guys, nakakatuwa. Grabe. Sobrang blessings talaga, tamang-tama before tayo uuwi ng Pilipinas and before lumamig yung lugar namin dito is nakapag-harvest na tayo ng maraming gulay. Meron pa pala tayong mga alugbati. Hindi ko alam kung ano kung gagawin ko dyan sa alugbati but marami din akong alugbati pero next time ko na yung i-harvest. So, can you bring the small basket? Yes. Guys, ang dami kong dadalhin ngayon. Mama. Yeah, I need to come back, Shatsi, because I still have a lot to bring. Ito pala yung mga
mansanas dito sa garden na maliliit. I don't know bakit maliliit siya. Last year is malalaki ito. Matamis. Matamis, but it's still not enough para i-harvest. So, we will still wait. Baka sa October na ito pwedeng ma-harvest. Sarap. Ayan yung itsura niya, guys. So, sobrang dami ng bunga. You have a lot of tomato. It's out. Yeah, you have a lot of tomato. So guys, alas 10 na ng gabi dito sa amin and natapos ko nang i-prepare itong mga na-harvest natin kanina. Ito pala is ang zucchini. Yung isa, yung yellow, in-slice ko siya. Then yung dalawa is, yan, ginrate ko siya. Ginamitan ko ng food grater. Anong pangalan yan? Cheese grater. Dahil ito, usually ginagamit namin sa spaghetti, pasta, spaghetti bolognese. Inilalagay ko siya sa sauce. So, para lang din siyang carrots, but zucchini. So, kaya ganito yung pagkagawa ko dahil nga is ilalagay ko lang siya sa sauce na para sa spaghetti bolognese. So, ayan siya. And ito naman is panggulay. And then, ito is yung ating upo, which is yung tatlong upo na hinarvest ko kanina. Yung isa kasi is hindi ko in-slice dahil lulutuin natin in the next day. So, slice ko lang ito, tinanggalan ng mga buto, tapos binalatan ko din pala siya para anytime na kailangan kong gumamit ng upo, lalo na kapag winter na, is kukuha na lang ako dito sa na-slice ko. Ilalagay ko ito lahat sa freezer. And this one, ito yung ating kangkong. Inano ko siya, binlanch ko siya, pero talagang itong kangkong, how many times na akong nag-blanch ng kangkong, kaso hindi ko talaga nata-timing siya dahil mabilis yung not even 1 minute nga yung ginawa ko. Mabilis malanta or maluto yung mga dahon. Kapag din kasi ilagay mo siya directly na hindi ibinlanch, ilagay mo directly sa freezer is madugmok siya ba. Kaya ngayon ko din pala ito ginawa dahil bukas aalis kami. So, kailangan na ma-preserve na, kailangan na mailagay ko na ito ngayon sa freezer.